Hello mga kaibigan! Handa na ba kayong makarinig ng bugtong? Kung ganon, simulan na natin! Hindi tao, hindi ring hayop. Palagi mo kasama sa tuwing bumabaha ang luha sa iyong mga mata. Ano ako? Sagot? Panyo! Tama! Hindi tao, hindi hayop. May tiyan, walang likod. Lumalangoy nang hindi lumulubog. Ano ako? Sagot? Bangka! Tama! Iisa ang aking katawan, ngunit palaging sumasayaw. Ako'y may bakbak pero hindi makakalipad. Ano ako? Sagot? Ventilador! Tama! Bugtong-bugtong. Isang kabaong, maraming patay. Ano ako? Sagot? Posporo! Tama! Ako'y walang paa, ngunit nakakapaglakbay. Ako'y walang kamay, ngunit parating nakalambitin. Ano ako? Sagot? Bag! Tama! Yun lamang ang ating bugtong. Paalam! Sa maliit na kubo sa gitna ng kagubatan, naninirahan ang matandang babae na si Aling Marta. Kilala siya sa buong nayon sa kanyang mga kwento tungkol sa mga multo at engkanto. Ngunit ang kanyang pinakamalaking takot ay ang bangungot na sumasabi sa kanya tuwing gabi. Sa kanyang panaginip, nakikita niya ang isang maitim na anino na lumulutang sa kanyang silid. Ang anino ay walang mukha, ngunit ang mga mata nito ay nagniningning ng isang nakakatakot sa pulang liwanag. Ang anino ay lumapit sa kanya at ang kanyang puso ay tumitibok ng mabilis. Isang gabi nagising si Aling Marta mula sa kanyang bangungot. Nabasang-basa ng pawis, naramdaman niya ang malamig na hangin sa kanyang mukha. At ang amoy ng ulan ay nagpapasaya sa kanya. Ngunit ang bakas ng takot ay nanatili. Nang sumunod na araw, nagpunta si Aling Marta sa manggagamot ng nayon. Sinabi niya ang kanyang bangungot. At ang manggagamot ay nagbigay sa kanya ng anting-anting na sinasabing makakatanggal sa bangungot. Suot ang anting-anting na tulog si Aling Marta ng gabing iyon, ngunit ang bangungot ay bumalik. Ang anino ay nasa kanyang silid pa rin. Ang mga mata nito ay nagniningning ng mas maliwanag. Sa sobrang takot ay nagising si Aling Marta. Nakita niya ang anting-anting na nakasabit sa kanyang leeg at bigla niyang naalala ang mga salita ng manggagamot. Ang bangungot ay hindi natatalo ng mga anting-anting. Ang kailangan mo ay lakas ng loob. Mula noon, hindi na muling nagbalik ang bangungot ni Aling Marta. Natuto siyang harapin ang kanyang takot at ang kanyang puso ay napuno ng lakas. Salawikai. Ang masamang panaginip, pag-isipang mabuti at huwag gawing gabay sa pang-araw-araw. Kung ang gising ay puno ng pangamba, bangungot ay laging susunod sa gabi.